Hello, magandang gabi. Alas 11:42. Pasensya na kayo, the whole day, hindi po ako nag-vlog. At ngayon, todo tayo ng vlog. Ating pag-usapan po, na lang. Ay, check the sound muna tayo. Check sound, meron. At pag-usapan lang po natin, kanina kasi naghanap buhay muna ako. So, almost the whole day, ay wala akong vlog. Hello, magandang gabi, Gamora. Maraming salamat po sa inyo at patuloy kayong tumatangkilik sa akin. Alam ko maraming tumatangkilik sa akin kahit na hindi kakalakihan ng ating mga subscribers base, ay natutuwa pa rin ako po sa mga response ng lahat na pumupunta sa aking channel. I'm just hoping na mapapatuloy ako makapagpaliwanag sa inyo. Marami kayong matutunan sa akin tungkol sa batas, tungkol sa mga political issues, yung mas malalim, malinaw at masimple kong pagpaliwanag ng mga issue sa politics. Kasi ang objective ko po rito, kahit hindi man ako tatakbo sa election, ay at least nangangarap ako na ang mga tao sa panahon na yun ay matalino na. Matalino na in the sense na alam na nila kung sino ang mga traidor sa bayan, sino ang mukhang nagpapapugi lamang at hindi naman totoo sa usapan, at kung sino-sino pa ang delikado na maging opisyal sa bayan. So magandang gabi kay Kumaro. Si Tantan Casino, magandang gabi. Si Lalaine Torrenuevo, salamat sa matalino mga paliwanag, Dr. Toto. Salamat din po. Erlinda Vicencio, hello. Elena Messina, good day, watching from United Kingdom. Maraming salamat po. Sa ngayon, ang naimbag Rebim Jurim, ang ating problema sa ngayon ay pinakamalaki. Ano ng presyo ngayon ng gasolina? Sobrang taas na. Gasoline prices in Manila, mataas na. 67, umabot na 67 per liter. Ito ay, siyempre, pangunahin na problema natin ay nagkagera. At ang gera sa Middle East. Ngayon, ganito lamang po, pag-usapan muna natin ang gera bago tayo mag-usap sa politika. Ladies and gentlemen, hindi pwede masisisi ng pamahalaan natin sa gera ang pagtaas ng gasolina. Bakit po? Inamin na natin na tataas talaga yan kahit papano kasi although may mga epekto kasi hindi makabiyahe ang mga barko na may dalang gasolina. Maraming iba nag-umiiwas. So ano na lang ang pagkukunan nila ng gasolina? Venezuela. Kukuha sila sa Russia. Sabi, marami pa rin pagkukunan. Kaya nga lang, yung gasolina o crudo galing sa Venezuela, tsaka tataas sila ng maraming ibebenta nila. Kaya ang problema natin sa Venezuela, marami na pong hindi tumatakbo ng mga oil field. Kasi nga, maraming matinding ginawa ni Maduro. Natandaan ko dalawang malaking kumpanya sa langis, yung Chevron at saka yung Philips, ay kinumpiska pa ni Maduro ang kanilang mga facilities doon. So marami ang ibig sabihin hindi po nagpo-produce ng 100%. Pinakamalaki pa namang source ng gasolina o crudo ang Venezuela. Tapos ang Russia naman hindi makapagbigay ng todo sapagkat may gera ito sa Ukraine. So ngayon, kita mo, may gera, away niya sa Venezuela, away sa Russia, tsaka Ukraine. So may away nga sa Middle East. So karamihan dyan ng mga source, pinagkukunan ng oil ay napakataas.
So ngayon, ang akin na sana, kung ako po yung presidente ng Pilipinas, ang gagawin ko po ay mag-iimbak ako ng gasolina, ng krudo, good for at least 6 months o 1 taon na. Para kung magkagira man, ma-stop man ang supply, huwag kang bumili kung mataas ang presyo. Antay mo magbaba ang presyo. Ibig sabihin, iyan po ang hindi tinitignan ng ating pamahalaan. At nagdidepende po yan sa presidente. Ibig sabihin po, ang presidente natin ay walang talino. Pasensya ka na, BBM. I'm saying this loud and clear that you have no intelligence. Or you may have, but your intelligence is not sufficient to reach to the level of being a visionary as to what would happen at least in 1 year ahead. So ngayon, ang kung gagawin na halimbawa, sobrang ano lang yan napaka-simple equation. Ang tanong halimbawa nila, may pera ba tayo pambili? Ang sagot ko diyan, kung 2 trilyon ang lahat na ginasta nyo sa flood control na wala man lang pinagpuntahan, kasi either hindi pinatayo o di kaya substandard, pwede nyo gamitin yung pinagbili doon, ikuan nyo muna, mag-imbak muna kayo ng gasolina. Kasi kung ako, gagawa ko ng yung company, Philippine company ng PNOC, Philippine National Oil Company, gagamitin ko mag-imbak sila ng good for at least 6 months na supply. Bilhin lahat. So para pang ano lang yan, buffer ang tawag dyan. So habang naka-imbak na ng 6 months, ay kasunod na buwan, bawat pagpalit ng stocks, pag naubos sa first month, ay halimbawa lamang, ay 2 million liters, bili ka naman 2 million liters for the succeeding. So ibig sabihin, ituloy-tuloy mo lang yung pagbibili ng mga gasolina, crudo, na gagamitin sa pang buwan-buwan. Pero nakabangko yan ang 6 months. So kaya ganito, may gera sa Iran, at ang ginigera ng Iran, binubombahan sila ng Israel at saka US. Ang problema sa Iran, ginagantihan nila lahat ng kapwa nila Muslim countries. So lumawak ang away. So better yet, hanggang sa ngayon, ang Saudi ay wala pa, hindi pa pumunta dyan. Hindi pa sumasali sa gera, pero most likely madadamay din yan. So anong damay ngayon? Qatar, ang Bahrain, ang Kuwait, ano pa bang ibang UAE, United Arab Emirates. Matindi. So with that, kung meron tayong imbak dito, wala tayong pakialam. Pwede natin pababaan ang presyo ng gasolina kahit na merong ganun. In other words, walang utak ang ating presidente. Next, kung maganda ang takbo ng ekonomiya natin, tingnan mo, ang unang pinakamaapektahan yan, yung mga pasahero natin sa jeepney, sa bus, lahat ng gumagamit ng krudo. Tataas ang pamasahe. Mapipilitan ang LTFRB magtaas ng pamasahe. So kung tataas ang pamasahe, sabihin natin kasi ang taas So umabot pa siya ng umabot siya ng 69. So 69 na dati 50 ay sabihin na natin 20% ang tinaas. So kung 20% ang tinaas, ladies and gentlemen, 20% din ang taas ng pamasahe. At kung tataas ang pamasahe, anong ibig sabihin yan? Sa mga ordinaryong mga trabahante na araw-araw umaasa sa daily wage, na ang minimum wage sa Metro Manila ay 700 ata, kung hindi ako nagkamali, 700 pesos. Ang inuwi ng tatay sa pamilya sa 700 ay gagamitin pa niya yung pambili ng pagkain araw-araw. Gagamitin pambili ng pamasahe ng kanyang mga anak sa school. Pamasahe niya araw-araw sa pagpunta sa trabaho at pauwi. At mga damit.
tuition, lahat-lahat na panggastusin. Imagine mo isang pamilya. So ngayon, kung mataas na ang gasolina, tataas ng 20%. Ibig sabihin, ang sa 700 niya po ay halos tama lang or kulang pa. So ano ang 20% ng 700? 2 times 7 is 14. So dagdagan mo 140 pesos. Maging 840 pesos ang minimum kung i-compute mo. So ibig sabihin, maghahanap naman, magkaroon ng mapuwersa ang pamilya, magbaba ng budget. Kagaya niyan, dati kumakain kayo, medyo magandang ulam nyo, umaga. Si mama magluluto, base sa kita ni papa. So ngayon, na-imagine nyo ba kung paano nabubuhay ang mga tao sa Tondo, Baseco, yung mga squatters? Kahit yan sa Paranaque, maraming squatters. Muntinlupa, marami. Ladies and gentlemen, baka hindi po alam ng karamihan, ang inuulam ng mga yan ay noodles, lagyan ng maraming tubig, lagyan ng konting malunggay, lagyan ng mga 5 itlog. Yan ang ulam ng mga anak nila, sila at lahat sila. Sa tanghali, ano kayong ulam? Maybe, bibili sila ng iba, mga sardinas. So, paggabi, anong ulam? So, yung mga nakakakuha ng mga malay-malita, baliwala sa kanila yan. Kahit anong sigaw mo sa kanila, baliwala sa kanila yan. So, ngayon, may iba pa dyan sa Tondo, ang inuulam ay chichirya. Kunting kanin, chichirya ang ulam. So, kaya hindi mo pwede pataasan ang presyo ng chichirya. Hindi mo pwede patungan ng buwis ang chichirya. Pati noodles. Alam mo, yung may isang pinakamayaman sa Pilipinas na babae ay siya ang pinakamahal ng mga mahihirap sa bayan natin. Bakit? Yung gumagawa ng Lucky Me, bilyonarya. Pero siya ay tumutulong sa mahirap kasi palagi siyang gumagawa ng noodles, mura ang kanyang noodles. At yun ay damihan mo lang tubig. Ganon ang buhay. Paano ngayon? Yan po pinapakita ko lang sa inyo na napakahalaga ng desisyon ng isang presidente para sa ikaunlad ng ating bayan. Dito natin nakikita ang choices niya ay mag-flood control na wala. Paano ngayon tayo makakaahon nito kung tumaas na ng 20% ang presyo ng gasolina? Sa gasolina lahat nagsisimula. Maswerte na lang ako kasi ang aking sasakyan na ginagamit sa ngayon ay hybrid. Hybrid siya na Nissan Kicks. Di battery. Pero may kombinasyon ng gasolina. Pag maubos ang battery, kakarga, aandar automatic ang makina at kakargahan niya ang electric motor, ang electric battery para gumana na naman. Pag mapuno, switch naman siya. Yan po ang problema natin sa ngayon. Alam mo kung ako naging presidente dyan, number 1 ko na gagawin ay mag-invest ang pamahalaan ng halimbawa, factory ng battery, pinakauna. Battery na magagamit. Ang gagawin ko, mag-hire ako, magpatayo ako ng lahat ng mga cooperatives, pag-ipunin ko sila, bigyan ng technology ng battery, mag-contest ang mga cooperative, magtrabaho ng battery. At para ang marketing plan, gobyerno na ngayon ang sasalo na marketing. At susuportahan ng pundo ng pamahalaan ang cooperative. Dapat pamapatakbo natin yun. Kasunod na aking plano kung akong presidente ay magpapagawa ng maraming solar panels para i-convert natin unti-unti ang source ng power sa solar na ang aking pangarap na bawat bahay, bawat bubong ng bahay ay may solar panels.
para libre, konti lang ang gastos kasi araw lang ang kinukunan ng kuryente. So, ang iba pa, pwede rin ako kasi may technology naman tayo, may kakayahan naman tayo mga Pilipino, magagaling tayo. Magpapagawa ako ng factory ng electric cars, electric motors, electric bikes, lahat. At ang ipupursige ko ang tinatawag na solar panels. Sa mga bundok natin, palagyan ko ng mga solar panels. At doon kukuha ng kuryente para babagsak palalo ang presyo ng kuryente. Imaginin mo ang kuryente nung hindi pa tumaas ang presyo. Presyo ng kuryente sa Maynila, 13 pesos sa Meralco. 13 pesos plus plus per kilowatt hour. Pero kung marami kang mga solar panels, yung 13 babagsakin sa 5 pesos. So imaginin mo, yung standard na bahay dyan, mga 6 kilowatt ang appliances, at total 6 kilowatt, tatakbuhin ng mga 1,000 kilowatt hours sa isang buwan. So kung tag 5 pesos times 1,000, 500 pesos lang babayaran. 5,000 pesos lang. Sa ngayon, kung sa 13,000 pesos, may plus-plus pa, aabot yan hanggang 18,000. Dito, sinasamantala ko lang na magiging introduction ko ang kwento ng ating ekonomiya. Talagang walang kwenta yung ating pamahalaan. Bakit inuuna yung mga proyekto na wala? Napapansin ko pa, pag tinignan nyo ang program appropriation. Binito pa, tinanggal pa sa item ang pondo para sa tinatawag na development ng pagbagawa ng kotse. Cars program, tinanggal. Lahat, daming tinanggap. Grabe to si Bongbong Marcos. Nevertheless, that is only my introduction. And my story for the day is this. Halos 80%, estimate ko lang yan sa South Cotabato, kung saan ako isinilang, ay galit kay Congressman Dinand Hernandez. Ganon din sa probinsya ni Congressman Sia Adyong Alonto. Galit ang karaming mga Maranao sa kanya. Ganon din kay Congressman Yasser Balindong. Maranao din siya. Ganon din sa distrito ni Congresswoman Talino Santos. Galit mga taga North Cotabato sa kanya, sa kanyang distrito. Ganon din po sa distrito nito, sa kanito, yung mga TUCP party list. Actually, I'm only talking about South Cotabato and North Cotabato. Pero mas marami ang magagalit pag pinag-usapan na natin ang buong Mindanao. Ito kasi ang nangyari. Kung bakit bumoto kasi si Representative Ferdinand Dinand Hernandez na ipaakyat ang impeachment complaint laban kay Sara na sasabihin niya na mayroong sufficient substance. Ipakita ko sa inyo mamaya, wala talagang sufficient substance. And bakit bumuto siya? It's his decision at marami po nasabi na mga bumuto sa kanya ay tawag sa amin yan, nagmahay. Nagsisisi. At hindi na siya daw ibubuto sa 2028. Ganun po ang response sa kanya. Alam niyo po, ladies and gentlemen, more than 80% on sabi mo 90% sa South Cotabato ay makasara Duterte. Sinasabi ko lang sa inyo yung katotohanan. Ngayon, what makes it bad for Congressman Dinand Hernandez to do so in voting that there is substance in the impeachment complaints, 2 impeachment complaints against Sara Duterte is that nangampanya siya nung nakaraang eleksyon. Nangampanya siya sa nakaraang eleksyon na huwag iboto si Peter Miguel sapagkat pumirma sa impeachment laban kay Sara. So ngayon, nanalo siya doon. Maraming nagalit kay Peter Miguel. Ito na ngayon. Siya naman ngayon nasadlak. Bumoto pa. Roger Estrabor, wala kang kwentang tao.
Hindi po ako liar, taga South Cotabato po ako. Ito naman ipakita ko ang resulta ng ipakita ko muna sa inyo yung anyway, pakita ko sa inyo muna ang rules of impeachment bago ko patunayan kung bakit gano'n. Anong inuutos sa rules of impeachment? Ito yung rules of impeachment. Kung naisampa na ang kaso at nasa Committee on Justice na, ito ang susundin nila na patakaran. Determination of sufficiency in form. Pag sinabi mo sufficiency, sapat. Ang form, forma. Sapat ba sa forma? Para magiging sapat sa forma, iniutos dito, na dapat ay merong tinatawag na verification. Or sinumpa ang salaysay na kung saan biniripika ng nagreklamo na na totoo ang kanyang mga binanggit sa kanyang reklamo. At iyon ay personal na alam niya. O di kaya, hango sa tinatawag na authentic documents. So ngayon, pag may forma na, pag makita nila na mayroon ng sufficient na sa forma, kailangan na endorse ng at least isang congressman. Susunod na hearing nila ay ideklara nila, tingnan nila kung sufficient in substance. Substansya. Paano magiging sufficient in substance? Ito, the requirement of substance is met. Kung may recital ng facts, kung nagbabanggit ng mga detalye, na kung sasabihin natin totoo mga yun na ay mayroong jurisdiction ang committee at sapat na yun para ma-impeach ang inaakusahan. Hindi pa naghahanap ng ebidensya. Simple ang utos. Itong utos na ito ay dapat sundin ng lahat ng congressmen sa committee na yun. Bakit hindi na sinunod dito? Nakalagay sa mga reklamo, lahat ng artikulo na reklamo laban kay Duterte ay kulang-kulang ang pagbanggit. So, ibig sabihin, kung kulang ang detalye, hindi ka pwedeng bumuto ng may sufficiency in substance. Ito. Ang tanong ngayon, ilan ba ang kaso laban kay Sara Duterte? Ang kaso po laban kay Sara Duterte ay number 1, yung sa confidential fund niya as Vice President. So, kung may confidential fund siya as Vice President, paano niya ginasta? Yan ang tanong. Ang akusasyon nila ay binulsa daw ni Sara ang confidential fund niya bilang Vice President. So, dapat nakalagay sa reklamo yung ganitong mga salita. Number 1, meron siyang confidential fund. Number 2, ang confidential fund niya ay winidraw niya sa bangko. Number 3, ang confidential fund ay hinawakan ng kanyang mga cashier. Number 4, ang confidential fund niya ay dinisburse, ginasta na. Number 5, ang paggasta ay ibinigay sa mga piking mga tao, kagaya ng Merigris Piatos, kung ano na pa mga tao. Pang-7, kailangan sasabihin niya ang mga Merigris Piatos na sinasabi ay hindi totoong tao at hindi totoo na binigay doon. Sapagkat ang totoo niyan ay binulsa niya. Number 8, dapat sabihin niya ang paraan kung paano na ibulsa ang pera. Ang problema sa kanya, ang katotohanan na ebidensya na ipakita, wala silang binanggit kung paano napunta sa bulsa ni Sara. So therefore, kung ganun, hindi mo natitingnan ng ebidensya, ay dapat basura na yan. Wala nang sufficiency in substance. Okay? Very clear. Kung kulang ang paglagay mo ng detalye,
ay hindi na pwede tanggapin yan. Wala pong binanggit kung paanong paparaan na napunta sa bulsa ni Sara. Ang binanggit lang hanggang sa Mary Grace Piatos at hanggang kay Lieutenant Colonel Dennis Nolasco at saka Lieutenant Colonel Raymond Dante La Chica. Pagdating doon sa dalawa, wala ng narration of facts. Wala nang binabanggit kung paano napunta sa bulsa ni Sara. Basta direkta na sila nag-conclude. Dahil dyan, binulsa ni Sara. Tinawag pa nila Sara Lustay. So, at least alam nyo na ang patakaran. Ibig sabihin, sa patakaran na yan, hindi mo pinag-usapan dyan kung totoo o hindi ang reklamo dahil nakalimita lamang ang pagdetermina sa kung ano ba talaga ang sinulat mo ng detalye, paano mo sasabihin na sa detalye mong sinulat ay sapat na kumapatunayan na ma-impeach si Sara. Detalye lamang kailangan. So ngayon, doon pala sa confidential fund, wala po silang nilista na paraan kung ano ang detalye kung paano nabulsa. Therefore, obligado ang congressman, kahit sinong congressman, na huwag ipasa sa pagbubuto kung sufficient siya. Anong binuto nila? Kasama si Dinan Hernandez sa 54 na tumanggap ng pera galing kay Sandro Marcos. Bakit si Sandro Marcos? Utos yan ni Sandro Marcos. Paggalitin mo si Sandro na majority leader, ay hindi ka mabibigyan ng benepisyo para sa iyong distrito. Yan po ang katotohanan. Next, natanakwan. Ang kasunod na akusasyon laban kay Sara. Yung confidential fund ng Secretary ng Department of Education. Ganon din daw. Binulsa rin. Pero hindi kinikwento kagaya nung nauna kung paano napunta sa bulsa ni Sara. So, ibig sabihin, pag hindi na ikwento kung paano nailagay sa bulsa ng ni Sara, automatic lack of sufficiency in form, in substance. Utos yan ng rules nila sa buong House of Representatives. In other words, kung bumoto sila, nag-abuso sila ng kanilang kapangyarihan. Ganun lang ho kasimple yan. So, anong kasunod? Ibig sabihin, ang isa pang ang problema, wala pong jurisdiction ang impeachment court sa confidential fund ng Department of Education. Bakit? Si Sara ay acting as Secretary of the Department of Education. Hindi siya nag-act as the Vice President. Gets nyo na? So, ibig sabihin, ang problema ng pangalawang akusasyon ay, una, hindi rin naibanggit ang detalye kung paano napunta sa bulsa ni Sara. Pangalawang problema niya, ang depekto na ay wala pang authority or walang jurisdiction ang impeachment, ang House of Representatives, sapagkat ang paggawa, sakaling totoo man yan, ang paggawa ng pagkuha ng pera ng confidential fund ay hindi gawain ng isang Vice President, kundi gawain ng Secretary ng Education. At ang Secretary ng Education ay hindi po siya sakop sa impeachment. Number 3 na akusasyon. Yung sinasabi nila na nagkamal ng salapi si Sara Duterte. At hindi niya binanggit sa salin niya ang mga pinagkamal niya ng salapi. Ang problema, hindi rin napaliwanag kung ang nakuha niyang salapi, kung meron man, ay unang-unang problema nila ay nangyari 2008. Nung Vice Mayor pa lang siya at Mayor ng Davao City. Nag-utos ang Supreme Court na ang tanging gawa lamang ng isang impeachable officers na siya ay Vice President ang pwede mo isama sa reklamo. Vice Mayor pa siya nun. Mayor pa lang siya nun. Hindi pwede isama yan. Kahit na totoo pa. Sinama nila. Ang katwiran ni Ridon, yung
Mataba yung cheekbone, yung cheek niya. Ang tawag ko sa kanya, Mr. Bean ng Pilipinas. Ang katwiran niya, kung hindi niya nilagay nung vice mayor pa siya, at patuloy-tuloy hindi rin nilagay hanggat vice president siya, ay may kasalanan pa rin daw. Ang problema, kahit sabihin mo, o sige na, ang problema, hindi nakalagay ang istorya sa reklamo kung paano nagawa yun. Na kung paano nangyari. Halimbawa, na yung nakalagay na 98 million na kanyang asset, total net asset and liabilities niya sa 2024 na SALN, kung paano niya dinaya yan ay hindi nakalagay ang kwento. Ngayon, ang katwiran lamang ni Terry Ridon na isang bubo na congressman, graduate ng UP, law, pero bobo. 2008 ay 13 million, 13 million ang net asset ni Sara. Tsaka sa kanyang husband na abogado rin. Parehas lang abogado. Ang husband niya ay pamangkin ni Conchita Carpio Morales. Pamangkin din ni Antonio Carpio na si Manasseh Carpio. Anak ni Judge Carpio ng Davao City. So, 13 million daw siya noong 2008. Ang tanong, paano nangyari na 98 million at 2008, 13 million ng 2008 at 98 million na ngayon, 2004? Ang problema kay Terry Ridon, hindi niya ata nabasa yung batas kung paano magiging unexplained wealth. Ang problema, nilista na nga niya dyan. At kung wala kang ebidensya na unexplained yan, paano mo gawing unexplained? Para maging unexplained, para hindi mo mapaliwanag, kung totoo man hindi mo papaliwanag, anong gagawin? Dito pumasok ang kabubuhan ni Terry Ridon. Graduate ka pa ng UP College of Law. Pinapahiya mo yan professor mo na si Barry Gutierrez. Tinawag niya na unexplained yung paghaba, yung pagbonds o di paglaki ng kayamanan ni Sara, tinawag niya unexplained wealth. Para maging unexplained wealth po, ganito po ang titingnan. Kailangan ilatag muna ni Ridon magkano ang dapat kitain ni Sara mula 2008 hanggang 2024. Sweldo bilang vice mayor, ilan ang sinweldo niya? Sweldo bilang mayor, ilan ang sinweldo niya? I-total mo yan. Tapos, pagtapos na maging mayor, naging vice president, magkano ang sweldo niya kada buwan hanggang mag-vice president siya? Pagkatapos na makuha ang total sa kita niya sa bilang vice mayor, mayor at vice president, idadagdag mo pa ang kita ng kanyang asawa na si Attorney Manasseh Carpio. Magkano kaya kinikita ni Attorney Manasseh Carpio bilang isang tanyag na abogado rin sa Davao City? Hindi ko alam. Pero dapat, ganun muna ginawa ni Terry Ridon. I-add niya muna. So, i-add niya ngayon ang kay Attorney Manasseh Carpio at itotal pa rin, ano pang iba? Kung may negosyo sila, alamin niya kung may negosyo. Kung may negosyo, ipatong pa doon ang kita sa negosyo. Kung may negosyo rin siya Manasseh, ipatong din. Ano pa? Kung may minana siya o kung may binigay sa kanyang regalo ang tatay niya o di kaya may lupa na tumaas ang halaga, isasama mo rin dyan. Halimbawa, may lupa ka na dati ay 10,000 pesos per square meter. At dahil umunlad ang lugar sa Davao, yung 10,000 naging 100,000. Itataas, isasama mo pa rin yan. Only after getting the total or the sum total of the eligible or legitimate income. Tapos, i-compare mo sa 98 million. At kung hindi ma-explain ngayon ang 98 million, saka mo pa lamang matawag na unlawful at unexplained wealth. At kung unexplained wealth, hindi mo sabihin na ill-gotten wealth. Bakit? Marami hindi niya lang na-explain. Kagaya po kay kay si Antonio Corona, si Justice Antonio Corona,
na natanggal, na deklara na convicted dahil sa SALN. Unexplained. Hindi niya na-explain. Binoto, natanggal siya. Ang hindi lang bumuto natanggalin siya, si Miriam Santiago, si Joker Arroyo, at saka si BBM. Sila mga senador ng si BBM. Anong nangyari? Depressed si Corona, natanggal siya sa pagka-Chief Justice, Supreme Court. Pagkatapos doon, sinampahan pa siya ng kasong graft and corruption sa Sandigan Bayan. At noong bago siya mamatay, kasi namatay ang mama eh. Bago siya namatay, nilabas ng Sandigan Bayan ang desisyon nito. Acquitted si Corona. Ibig sabihin, kahit may unexplained will pa si Corona, ay acquitted naman siya. Bakit? Sinabi ng Sandigan Bayan, hindi man lang nila sinama ang kita ng mga anak na profesional at negosyante. Ang kita ng misis. Ang kita ng sa lupa na binenta nila. Kasi ang lupa dyan, sa kanto ng Ligarda at saka Bustillos, ay lupa ng mga Corona. Binili ng Manila City Government para ginawang public market. Yan po nangyari kay Corona. In other words, going back to Sara, it does not automatically mean that if she had this SALN na noong 2008 ay 13 million at noong 2024 naging 98 million, hindi pa rin dapat inisa-isa niyan ridon ang kwento. Ang kwento. Anong total ng detalye ng pagkukwento? Sasabihin niya may linkage siya sa drugs, binigyan siya ng drug lord ng ganitong pera, pumasok sa bangko niya ganito. Lahat ng kwento. Leading to the total para mag-match ang total na 98 million. Sabihin na ang matindi ang totoong kita nito ay umabot sa 500 million. Pero 98 lang ang nilagay. Yung mga ganong detalye hindi man lang nasulat at Attorney Terry Ridon. At kahit walang nakasulat, anong ginawa niya? Nilabag niya ang Section 5 ng Rule 3 na kapag walang binanggit sa reklamo ay hindi mo dapat yan pipilitin. Ang nangyari, bumuto sila ni Ridon tsaka si Dinan Hernandez. Meron daw sufficient daw ang akusasyon. Ladies and gentlemen, ulitin ko lang. Hindi ka pwede magsasabi na sapat ang sustansya ng kasong impeachment kapag hindi nabanggit sa kwento ng akusasyon ang mga bagay na kailanganin maibanggit para pwede mo siyang makonvict at ma-impeach. Pangatlo yan ha. O ngayon, ang unang problema nila, may jurisdiction ba? Hindi naman lang nabanggit kung may jurisdiction. Kasi binanggit sa reklamo yung pagiging mayor and vice mayor. Walang ang binanggit nung naging vice president siya. Tatlo na. Dapat obligado ka, Dinan Hernandez, na bumuto na hindi sufficient. Obligado ka sa batas. Next. Anong sunod? Akusasyon na siya ay namigay ng envelope sa mga secretary, undersecretary ng Department of Education. At ang laman doon ng envelope, siyam na envelope, bawat isa sa tatlong undersecretary ng Department of Education. Sino mga yun? Si Gloria Mercado, si Catalan, at saka si Osias. Ngayon, para saan daw envelope? Sinabi ng tatlo, nang in-interview sila sa Quadcom, as a Good Government Committee, ay kasi kami, member kami ng Bids and Awards Committee. So binigay sa amin. Para saan ito? Hindi naman binanggit kung para saan. May sinabi pa sa inyo, si Zulaika Lopez na nagbigay, kung para saan. Wala namang binanggit. Pero kung may bidding sila, hindi naman daw natuloy ang bidding. Hindi nabanggit kung para saan. Hindi nabanggit sa reklamo sa impeachment. Para saan yung pera? Kung karapatan ko magbigay, wala na kang pakialam doon. At ang binigyan ko ay walang ring kasalanan kung tinanggap niya. Maliban na lamang kung ang pagbigay ko ay may motibo. So dapat ikwento din nila para saan at para sa ano ang pagbibigay ng pera. At ikwento din nila
kung ano yung proyekto na sinasalihan at ano ang kontraktor na pinupus ni Sara Duterte, kung meron man. Ang problema, walang kwento ganun. So doon pa lang, out na rin. 4 na yun, ha. Ibig sabihin, hanggang dito nag-usap tayo, walang sufficiency and substance ang lahat. We are talking about the law. We are not talking about politics here. We are talking about the law and what should the law be. Ngayon, number 5. Inakusahan din si Sara na plotting to oust the president at rebellion daw yun. Yung pagsabi niya nung suna ng 2024, tinanong si Sara Duterte, dadalo ka ba sa suna? Sabi ni Sara, hindi po ako dadalo. I am appointing myself as the designated survivor. Alam mo, pelikula sa Amerika yun. Designated survivor. At totoo yan sa Amerika. Merong tinatawag kapag suna ng Amerika, halimbawa si President Trump, magsasalita siya sa Congress, dun sa Capitol, may isang sekretary na huwag padaluhin sa suna. Kasi isang bomba lang ng missile, maaaring mamamatay ang lahat ng tao ron kasama ang presidente. At kung nagkataon na mangyari man yan, mayroon pang isang designated survivor na siya ang mag-a-act as emergency president. At patuloy pa rin ang takbo ng gobyerno. So ngayon, rebellion ba yun? Isa pa, pelikula naman yun eh. Ganun ka wild, kawalang kwentang utak ng mga tao ni BBM. Pati si BBM mismo. So paano maging impeachable yan? Rebellion ba yun? Hindi rin binanggit kung paano. Walang detalye. Basta kayo nag-conclude lang na pagre-rebuild yun. Sinama pa dyan yung nag-rally na nagsalita ang tatay ni Sara. Binabanatan si BBM na bangag. At kung ano pa binagbabanat. At si Sara daw ay tahimik lang, hindi nagsasalita. Hindi nagko-comment. Nang ibig daw sabihin, si Sara ay umaayon sa gusto ng tatay niya. Saan ka ba makakita? Hindi mo nakita. Hindi mo na narinig. Hindi ka nagsalita. Ano ka na? Kasama ka na sa magre-rebuild eh. O, yun. So ngayon, kita nyo kung gaano ka kitid ang utak nila. So ngayon, tingnan mo ang pagbanggit. Hindi rin binanggit kung paano magiging betrayal of public trust yun. Hindi rin binanggit kung paano maging culpable violation of the Constitution. Hindi rin kinwento. O ano pang ibang akusasyon? May akusasyon din na yung nagmura siya sa press conference nung hinuli at nakakulong sa House of Representatives si Zuleika Lopez na kanyang chief of staff sa kanyang Office of the Vice President. Noon nag-press con siya, maraming mga media umattend. Ang press con niya ay online. Press con niya ay naka-messenger sila. Kung saan sinabi niya na siya ay ipinapapatay ni BBM at ipinapapatay ni Lisa Marcos at ipinapatay ni Tambaluslos. Sabi niya, huwag kayo mag-alala, ma'am. Kung mamamatay man ako, meron na akong kinausap na killer na patayin niya rin si BBM, patayin niya rin si Lisa Marcos, patayin niya rin si Tambaluslos at huwag lubayan hanggat hindi sila maubos. So, yan po ang nangyari. Sa tingin nyo ba, inciting to sedition yan? Ano bang ibig sabihin ng inciting to sedition? Ang inciting to sedition ay pag-udyok para maraming magwawala. Yan ang inciting to sedition. Pero kailan ba nagiging krimen ang isang salita ng pag-udyok? Magiging krimen lamang po yan kung meron ng sumunod sa kanya at nagwawala. Only by then that you can say that the speaker is guilty of inciting to sedition. Naalala niyo yung January 6, year 2000? Kung saan nag-speech si Trump na talo siya kay Biden. Nag-speech siya,
In-inflame niya ang damdamin ng mga makatrump na mga Amerikano. At nilusob ang Kapitol. Winasak mga pintana. Lahat-lahat. Yan po ang sedition. At dahil yan, sinintensyahan si Trump. Kinasuhan si Trump. Pero hindi pa natigil pang kaso dahil nanalo siya sa pagka-presidente, stop muna. Pero ang mga taong sumunod kay Trump ay convicted sa inciting sa sedition na kaso. Pero si Trump itatrial pa lamang ang kanyang kaso na inciting to sedition. So ang tanong, guilty ba si Trump dyan sa inyong biglang tingin? Dahil ang kanyang pagsasalita ay nagdulot na umarsa at nilusob ng mga makatrump ang Capitol Hill. Yan po ang inciting to sedition. Kay Sara, meron bang lumusob? Meron ba mga Pilipino na umaklas? Wala. So ngayon, kinasuhan nila inciting to rebellion. May nag-rebel di ba dahil sa salita ni Sara? Wala kang ebidensya. Therefore, kung alam lang nila ang criminal law, hindi yan dapat magiging crime. Paggalitan kayo ni Miriam Defensor Santiago kung maririnig kayo magsasalita ng kanon. Because in the lecture of Miriam Santiago, an act that is an inflaming speech can be considered as inciting to sedition if that speech is the direct and proximate cause that the people, some or majority or at least a big group of people rised up and then followed the speeches of the speaker. Dito wala. Ibig sabihin, pumapasok naman ang kabubuhan nila. At yung mga sinasabi ko na requirement para mag-incite into sedition ay hindi man lamang sinulat ng mga abogado nila sa impeachment complaint. Therefore, as to the test of sufficiency, it was not sufficient. Very clear that it was not sufficient. Hindi sufficient ang detalye para sabihin mo ay nagkasala na si Sara Duterte ng tinatawag na violation of public trust. Ano pang ibang akusasyon? May akusasyon din na nagsabi na hindi siya dumalo sa patawag ng House of Representatives. Sa totoo lang, dumalo siya eh. Noong una, hindi siya dumalo. Pero bandang huli, dumalo siya. Nung nandun na siya, pinatake pa nga siya ng oath, hindi ba na siya tinatanong? Lagi nga niya tinatanong si Joel Chua. Hindi rin nag-question si Chua. Bakit hindi na tinatanong si Sara? Ngayon, kakasuhan nila na hindi dumalo. Kita nyo? Hindi rin binanggit sa kanilang reklamo kung paano nangyari na hindi ginalang ni Sara ang House of Representatives. Kita nyo? Dinan Hernandez, you are a lawyer. You must be disbarred. Parihan lang kayo. Ang isa pang ebidensya ko na nagkabigayan ng pera na namayani ang gusto ni Sandro na kinopya niya ang style ni Martin Romualdez na binabribe ang mga congressmen para susunod sa gusto niya ay ganito. Nakita naman natin kung paano bumanat, napakagaling ni Rufus Rodriguez. Binanatan niya isa-isa, pinisa niya ang lahat ng mga akusasyon. Ano nangyari? Bumuto pa rin na sufficient. Bakit? Ano ba explain mo, Rufus Rodriguez? Binayaran ka kasi. Kayo naman ni Atty. Lordan Swan, ganon din. Marami pang iba ang tumayo lang. Ang hindi lang sumunod sa pera ni Sandro ay si Bong Suntay lamang. Ngayon, ginawa nila ng isa si Bong Suntay dahil hindi pala nila kakampi. Anong ginawa? Pinakasuhan ng ethics dahil daw ay binaboy ni Bong Suntay ang pagkababae ni Ann Cortez. Ano pang ibig sabihin nun? Bastos ba sa inyo pagtingin? Sinabi niya lang para ma-explain ni Bong Suntay na hindi krimen ang pag-imagine kahit ano pa kasama ang imagination. Nag-demonstrate siya. Sinabi niya, halimbawa, nandun ako sa hotel.
Nakita ko si Ann Curtis. Ako, ang ganda. May karapatan ba ako mag-imagine kung ano? Kung naginginig ako? Kung, anong tawag dyan? Yung mga manyak na lalaki. Kung nag-imagine ako kung anong gagawin ko kay Ann Curtis, masama ba yun? Kung ako sa iyo, Ann Curtis, you must be happy. You must be happy because yun po ay tawagin mo man may pagkamanyak si Bong Suntay, yun po ay expression of extreme appreciation to you. Ibig sabihin, magandang-maganda ka. Hindi po ibig sabihin na binamasama ka kung magsalita ang tao na pinagnanasaan ka ng lalaki. Kayo mga babae na nakikinig sa akin ngayon, pag may dirig kayong lalaki na nagnanasa sa iyo, magpasalamat kayo. Bakit? Tanda po yan na ikaw ay magandang babae. Tanda po yan na ikaw ay sexy na babae. Tanda po yan na ikaw ay, sabihin na natin, magandang dilag. Bini-bini. Di ba? Kung susundin natin ang argumento nila na masama ang ginawa ni Bong Suntay, para na rin sinasabi nyo na masama ang kanta ng Hagibis. Anong kanta ng Hagibis? Katawan, katawan, ingatan ang inyong katawan, katawan. Lingon na pag may babaeng duman, lalo na nakakalukong tingnan. Yan ba, Yan ba'y masama? Pilaliwanag lang ni Bong Suntay na yung pag-imagine ni Sarah, na nag-imagine ako na ito si BBM, pupugutan ko ng ulo. Masama ba yung imagination? Kasi isa yan sa mga akusasyon. At hindi rin nila pinaliwanag sa kanya mga detalye na sinusulat nila kung paano nagiging betrayal of public trust yung ganong ginawa ni Sarah. Di ba? Kayong mga lalaki, sabihin natin, kayong mga babae, kayong mga lalaki, wag na kayo pakimi-kimi kung nakita nyo babae, na-appreciate yung babae. Kahit pa sabihin mo, re-repin ko yan. Ibig sabihin ng re-repin, ano yan? Expression of appreciation. Huwag nyo tingnan na isang iyan sa pakamanyakan. Dapat matuwa kayo mga babae kapag mayroong mga nabubuang sa inyong lalaki. Di ba? Oh. Ganun lang yan, kasimple. O di, huwag ka na manood sa akin, Roger Estribor. At sabi mo, pag ganitong abogado, lagi matatalo. Ay, nako. Sabihin, lahat po yan na binanggit sa kaso laban kay Sarah. And yet, bumuto pa sila ng may sufficient substance daw. Nako, ito ipakita ko sa inyo ang survey ko. Ito ipakita ko muna ang yan sila. Hindi na si Dinan Hernandez ang andyan eh. Yan tumatawa pa. Ito si Adjong Alonto. Ito si Tinyo tumatawa. Anong grabe Antonio Tinyo? Itong isa nakatalikod na babae, hindi ko alam kung sinong congresswoman to. Itong isa si Congressman Kit Flores. Nakatawa. Itong isa hindi ko malaman kung sino mga ito. Tapos ipakita ko pang iba. Sorry. Ito. Tingnan natin. Ito po yung Deputy Speaker Ferdinand Hernandez. nag-speech si Madam Chair, this is just a manifestation before we vote on the sufficiency in substance. At this juncture, it is important to clarify for the public what this vote means
and equally important, what it does not mean. Our vote on the sufficiency and substance of the impeachment complaint is not a determination of guilt or innocence on the part of the Vice President. We are not conducting a trial today, nor are we rendering a judgment on the allegations contained in the complaint. What the Constitution requires us at this stage is far more limited but nonetheless essential. Nagpaliwanag siya na hindi daw naman pagsisintensya kay Sara ang ginawa niya. Kundi para lamang mabigyan daw ng pagkataon si Sara na may paliwanag sa sarili niya. Yan siya sabi niya. Pero ang tanong diyan, Dinan, abogado ka. Pareha kang abogado rin, katabi mo itong malaking ilong na to, malaking butas na si Mr. Bean, si Terry Ridon. Na kumita, ang dami na ngayon, ang relo daw ngayon ay mamahalin. Ang tanong diyan, Dinan, meron bang sufficiency in substance o wala? Very clear na walang sufficiency in substance. And yet, nabubuto ka pa. Hindi yan ang question niya kung mabibigyan mo siya ng pagkakataon na magpaliwanag o hindi. Pakinggan pa. The committee is merely determining whether the allegations, assuming them to be true for purposes of evaluation, are sufficient in substance to warrant the continuation of the impeachment process. Diyan ka naman nagkamali. Hindi nga sufficient dahil hindi nabanggit ang mga detalye na kailanganin para mabuo ang sufficient ground para ma-impeach si Sara Duterte. Saka sakaling magiging totoo yung mga sinasabi. If the complaints is found sufficient in substance, it does not mean the Vice President is guilty. Yan ang paliwanag siya. Na problema sa ngayon. Todo explain sa ngayon sa South Cotabato. Kasi marami nang bumabanat sa kanya ngayon. Mga bumuto sa kanya, hindi na bubuto ulit. No mas. No more. Hindi ka na mananalo sa 2028. What it means is simply that the process will move forward to the next stage. Wala na ngang sufficiency in substance. Papagulugin mo pa. Kita mo, tanong natin kay Atty. Terry rito na malaking ilong, oh. Malaking butas ng ilong. Di ba? Ganun lang kayo kasimple, Mr. Dinan Hernandez. Ibig sabihin yan, kahit na hindi papasa, kahit na walang substance, ay pinatawid mo, ibig sabihin, may motive ka. Mayroong ulterior motive. At ang motive dyan ay talagang kinakampihan mo, sinusunod mo si Sandro Marcos. Ang isang katibayan ko na sinusunod mo si Sandro Marcos ay bakit ka ginawang Deputy Speaker? Pag ginawa kang Deputy Speaker, ibig sabihin po, nakipagkutsaba ka sa mga leader. Ganun lang ho kasimple yan. Kaya huwag kang magsasabi na hindi ka nagtraidor kay Sara Duterte. Okay lang sana yan kung hindi ka nanalo na dahil kay Sara. Nanalo ka eh. Binuto ka ng mga tao dahil sa iyong kampanya na huwag iboto ang kalaban mo na si Peter Miguel dahil si Peter Miguel ay pumirma sa impeachment laban kay Sara. Matindi. Okay, ipakita ko na ngayon ang mga comment ng mga taga South Cotabato. Ito, ipakita ko muna yung tawag nito. Ipakita ko muna yung si Dinan Hernandez at saka ibang mga taga Mindanao na congressman, taga Cotabato na congressman. Ayan. Ito, taga Lanao ito, si Sia Alonto Adjong, 1st District, Lanao del Sur. Si Congressman Yasser Balindong, 2nd District, Lanao del Sur. Ito si Congresswoman Maria Alana Samantha Talino Santos, 3rd District, North Cotabato. Ito si Dinan Hernandez, 2nd District, South Cotabato. At ito naman si Raymond Mendoza, taga Mindanao, TUCP Party List. Ipakita natin ang mga kana.
ipakita natin yung tinatawag na mga ito. Ang balita doon Good Vibes 90.5 FM. Nakasulat sa Good Vibes. 5 sa mga mambabatas mula sa Bangsamoro, Region in Muslim Mindanao at Region 12 ang pumabor sa desisyon ng House Committee on Justice na ideklarang sufficient in substance ang impeachment complaint laban kay Sara. Yan. Silang 5 ay si Maria Alana Samantha Talino Santos, si South Cotabato Representative Dinan Hernandez, si TUCP Party List Raymond Democrito Mendoza, na stepfather ni Santos. Paputang na mayroon pala kayo dito political dynasty. Grabe kayo. So, ang mga nabanggit ay kabilang sa 54 na miyembro ng House Committee on Justice na nagsuri sa impeachment. So, yan. Ano mga comment? Tingnan natin mga comment. Si Judy, damo, wala kaintindi sa pagboto nila. Haha, maayo gani. Kaya nag-yes sila. At least nakaabot na sa Supreme Court kag dito na nagawas. Okay, ibig sabihin, pabor ito ka sa kanya. Ito naman. Jan Gamboa, if tanawin mo sa laing perspective, why would you sign something you don't understand? Pretending something na wala ka kabalo? Kung unsay doesn't make, and you na innocent, but rather stupid. I'm pretty sure aware sila unsay ilang gipang pirmahan dito. Tapos, siyempre, kabalo sila, pero ang mga tao, why kay hindi? Big sabihin, sinasamantala ng mga ito na ang pag-isip nila, ang mga tao ay hindi nakaintindi. Sabi ni Rebecca Andrea, uto-uto daw. Ito naman, Joffen Chris, basta Dinan Fernandez, traidor na. Impake na lang daan, kay maskin unsa kadako imong budget, di ka kadaog sa next election, tandaan mo yan. Dito si Judy, pag-istuhi, ginawa mo. Anyway, tapos ito naman, Ogerdo Rich, political analyst yarn. Napakasimple, intindiyon silang ilang gibutuhan. Okay, si Evelyn Ladua, Winnie Jan Sr., ingat lang sa words, baka makasuhan ka ng Supreme Court. Tapos RJ Busayong, Judy, tama na, planado na tanan para dito na sa Supreme Court magawas tanan ang mga baho nila. Philip Budigas, Judy, amo man na ay hambal ni Miguel dati. Ibig sabihin, ganun din si Miguel dati, kaya nga hindi binuto. So ngayon, ngayon siya ay binuto, ngayon ang ginagawa niya. Kung ano ginawa ni Miguel, ay ginagawa niya rin ngayon. Mas sobra pa, kasi bumuto pa talaga siya. Dami dami dami, hindi ko kayang basahin to lahat. Iribos Alerpa, Anski Dons, Judy, Teaser, kung ano, tapos anyway, dito natin tingnan siguro sa kwan. Tingnan natin sa punto na Ilan ang natatawa? Ilan ang natatawa kay Dinan? 1,100. Ang nagagalit sa kanya, 464. Ang nakagusto lang sa kanya, 385. Ganon po ang nakita ninyo na survey. Punta tayo sa isa pang Punta tayo sa itong paliwanag niya kay yung sinabi niya kay ito naman, paliwanag niya to sa Minipulse News Network. Ano naman siya? Tingnan na lang natin sa survey. Ang natatawa sa kanya, 2,000. Ang nag-okay sa kanya, 338. Pero nagagalit sa kanya, 98. So, ganun po ang reaction doon.
Balik natin dito kay, kay Jinky. Ito naman kay Jinky Luistro na sabi niya, big sabihin pinisinta ni Jinky Luistro. So makita natin, iyan si Jinky. Ito ay sa comment, 1,800 ang comment. Ang natatawa kay Dinan Hernandez ay 1,000. Ang nakagusto sa kanyang ginawa, 413. Ang nagagalit sa kanyang ginawa, 325. So ganun po, katindi. Sinusurvey lang natin yan. So ladies and gentlemen, yan po, nakita nyo na solusyon. Ang hindi po ako nagkikwento. Alam mo, as a last point, kung ako po congressman ng isang distrito, bago ako gagawa ng hakbang, magpapasurvey muna ako sa aking Facebook account. Lahat ng mga taga-distrito ko magsabi kayo kung saan ako buboto. Ito po yung tanong. Buboto ko ba? Pabor kay Sara o kontra kay Sara? Ganun ang gagawin ko. Kung mas marami ang may gusto na huwag iboto ang impeachment na kay Sara, doon ako buboto. Dapat ganun. You have no mind of your own if you want to vote to represent the district. Kung ano ang majority sa district na boses, yun dapat ang sundin mo. Okay? So, with that, that's all siguro. Nakatanggap ng maleta yan. Sabi ni Lalain Tornebo. Totoo po yan, Ronel. Ikaw lang hindi naniwala sa mga maleta. Ang hindi naniwala sa maleta, yung mga naniwala sa kawatan. Boss ninyo, amo ninyo si BBM. Kaya hindi ka naniwala. Napakatindi ng detalye, tapos hindi ka ba maniwala? Si Linda Vicencio, bakit itong mga congressmen ay na ito ang mga modelo ng mamahaling relo? O nga eh. Wag na eh, walang kwenta basahin ang mga comment mo, Ronel, binayaran ka lang eh. Alfredo Dutarot, walang sorry kasi may envelope natanggap siya at maleta. Si Josepina Gozo, bless you sir. Thank you sa pagtanggol kay BP Sara. Blessing from the Lord to you and your family. Salamat po. Darlene Arbino, malaking ilonggyod kami. Lami palpalon. John Bijar, tell it to the Marines. Hindi ko alam ang ibig sabihin na tell it to the Marines. Sali-sali, hindi sila mananalo kay Sara. Malakas si Sara sa tao. Dyan, halatang gumagana pa rin ang mali-maleta. Sali-sali, wala nang maniwala sa inyo, wala maniwala sa akin. Sige, baka ikaw naman hindi maniwala. Marami kasi ang mga kwan ko mga viewers ko Kalad ka rin si Marcos Asap. Shannon, ang pinanood ko lang ang mga katulad ninyo na magagaling na abogado. Salamat po, Shannon. Kamote, maganda talaga makinig dito, puro katotohanan. Kaysa kay Enzo Langot, puro fake news. Ronel, awan din ng Ronel basahin kasi laging mali-mali ang sinasabi mo Eljan, what the malita says, Sos Mariusep. Sali-sali, bumuto sila dahil sa pera. Darlene Narvin, okay. Sino pa? Roger Panimdim. Napakagaling nyo po, sir, magpaliwanag. Salamat po at nagalingan kayo. Darlene Narvino, ang galing mo, attorney. I think marami ka na ipapanalo na client. Marami na po. Mula nung matanggalan ako bago ako matanggalan ng lisensya bilang abogado, lahat ng kaso ni Percy Lapid na ipanalo ko. Lahat ng kaso ko na libel na ipanalo ko kasi editor din ako sa People's Tonight. Lahat ng kaso ng mga client ko, siguro mabibilang ko lang kung talagang talo, saan ako talo. Mabibilang ko lang po. Yan ang pinagmamayabang ko kasi record na yan Hindi yan pagmamayabang. Sino sabi ni Reply, clip ka sa akin, ako bang kiklip? Hindi ko alam, may ibig sabihin. Riripin ang lula mo, tanda. Pinapaliwanag ko lang po na walang batas na gano'n nagbabawal. At hindi masama ang ginagawa ni Bong Suntay sa pagpapaliwanag. At ang kanyang sinasabi, para maintindihan ng lahat, para mabuksan ng masampal ang mukha ng lahat na hindi naniniwala, ay ginamit na lang na rason para maintindihan ninyo na hindi masama yung ginagawa ni Sara na nag-imagine na pupugutan niya ng ulo si BBM. Parang ganun din yan. Nakikita ko si Ann Cortez. Sabi niya, hindi na lang alam gaano kainit ang loob ko. Ibig sabihin, pinapaliwanag niya lang na ang imagination ay hindi kasalanan. Tony Casing, please, palitan mo si Remulla, mas qualified ka sa kanya, dapat ka palitan yan Sa totoo lang, kung ako'y magiging government na serviceman, ang gusto kong pwesto ay ombudsman. Shout out, Sir Toto Casing.
Akala ko ba rest in peace ka na, Roger Estribo? Hanggang nga, ano kaya, tanggalin ko na si Roger Estribo o wag mo na? Wag mo na siya, pagbigyan mo na natin. Tanggalin ko na, sabi ng asawa ko, tanggalin na. Pasensya tayo, Roger Estribo, tanggalin na kita. Sabi ng asawa ko, tanggalin ka na. Tanggal. Para hindi naman ako mag-high blood. Tapos, Darlene Arbino, ang galing mo, Tony. I think marami po ako na panalong cash. So hanggang dyan na lang kasi mga oras, 1 hour and 10 minutes na po tayo. Maraming salamat po. Babalik po ako mamaya. Paki-like po para kayo naman ay mabigyan ng notification kapag ako ilalabas ulit. Matindi po mamaya ang aking gagawin na mga ilalive ko. Maraming salamat po sa inyo. At please lang, join kayo sa channel ko. At padalhan nyo rin po ako ng inyong tinatawag na super sticker. At i-like ninyo ang aking Facebook pages na Toto Kausing. Kaya natin ito. Berteni Catalunya Kausing. At paki-like nyo rin ang aking TikTok page. No? Attorney Berteni Kausing. Tapos ang aking Instagram, Attorney Toto Kausing. At ano pa, marami pa akong ibang paki-like nyo na lang po. Maraming salamat po.